Yung iba, nag-leap of faith na sila na dinispose yung ICE nila. Tapos, full EV sila. Worst natin. Ay! Ayun na nga! Ayun! Yun na isa doon sa Yun na acceleration. yun! Another day, another test drive na naman po tayo, car buddies. And for today's video, nandito tayo ngayon sa BYD Bacoor. And I'm with Ben and Sir Frank, our sales consultant here at BYD Bacoor. Sir Frank, invite mo ang ating car buddies. Hello everyone, and we are here at BYD Cars Bacoor, and we are inviting everyone to come and visit us para ma-check nyo rin yung other units, and we could appoint for test drive para at least matry nyo rin personally yung mga units natin. So ayun, yung contact details si Sir, pa-flash na lang namin dito sa screen ko saan man. Alright, and before we start, please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Carvey page, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga susunod naming videos. So tara, test drive na natin itong BYD Seal 5 Premium. Let's go! So, ayun na nga guys. Okay na tayo. Here na, inside the BYD Seal 5 Premium. So, ano-ano nga bang variants itong ating Seal 5? Meron tayong dalawang variants ng Seal 5. So, meron Dynamic tsaka Premium. Dynamic. Ito yung top of the line. So, ano naman yung price range nitong ating Premium? Sa Premium po, 1.198. 1,198,000 pesos siya. Premium na yun? Opo. Tapos yung other variant, yung Dynamic, 948. So under 1M siya. Kaya mas affordable siya. Magkano ulit? 1198 sir. Saka? 1198 ito. 948. 948 yung mas lower variant. Oo. Okay. Ay, meron pala tayong aircon vent dito. Panalo. Oh, ayan. Meron pang aircon vent dito. Kahit sila. Oo, diba? Kahit sedan to. Anyways, mga nasa around 150 yung difference nila. Na parang ganun, sir. So, anong difference nilang dalawa, sir? Mainly, ma'am, yung Premium kasi may 360 camera. Ito, naka-sunroof tayo. Then, iba din yung design ng wheels niya sa exterior. Tapos yung range niya, mas mataas. Yung electric range niya. Kasi ano siya, 115 kilometers yung kaya niya through EV lang. So, mas malaki yung battery niya, pati yung capacity. Pero si other variant is capable din naman. Yes, pero mas maikli Mas maikli lang yung range. Okay. 50 lang. So, when it comes naman dun sa sir, sa charger din, kasi yung, syempre ito yung mas mataas yung range, tsaka yung capacity. Ito lang din yung may free na wall charger. Yung okay. isa wala. Yung isa yung parang normal lang. Yung Portable lang. Kasi kaya naman ng portable charger na yung yung battery capacity niya, which is maliit na lang compared dito. Pero grabe, no? At the price of 900, 100, nasa 100 pa lang tayo, guys. sa panahon ngayon. Meron ka ng HEV na sasakyan. No? Ano to, no? Plug-in hybrid. Plug-in hybrid, sir. So, yun yung difference ng dalawang variants, guys. Pwede na yun. Sa mahal ng mga sasakyan ngayon. Very competitive yung price niya, sir, sa So, segment ng sedan talaga. Oo, kasi sa sedan wag na sa sedan eh. Sa sedan ba yung makukuha? Pero siguro pa in terms of hybrid yung kukuhanin natin, wala ka ata makukuha na ganun yung Price. Yung price. So, sobrang nun. Pero same lang sila ng battery, sir. Yung range lang ang Battery capacity tsaka range yung niya. Nagkaiba. So, same plug-in HEV. Yes, opo. Kasi ang battery naman natin sa BYD, ma'am, is isa naman yung niya, yung tawag sa kanya, BYD Blade battery. So,
parang trademark siya ni BYD. So, Safest. safe. Oh. Siya yung safest battery. Nag-undergo siya ng mga iba-ibang test. Kumbaga yung pinaka-matinding ginawang test sa kanya, sir, yung nail penetration test. Tinusok siya ng pako, titignan kung may Mangyayari well. kakaiba. kung sasabog ba o masusunog. So hindi naman po. Tapos may other test pang ginawa, yung mga sinagasaan ng truck. Tapos after sagasaan, kinabit sa kotse. Kung gagano ba? Oo, gumana naman. So wala naman po naging Galing, no? Ganon naman katagal, sir, yung charging time? charging time, ma'am, depende yun sa percentage na kung kailan mo chinarge. Pero yung zero, hindi naman siya nag-zero, no? Siguro ma'am 20 to 80 at around 3 hours. Tapos kung i-full ng 100, mga less than 5 hours, ganun. So sa AC charging yun, yung normal Wall. chargers. Normal. Yung wall yun, sir, sa AC, kasi may AC tsaka DC. DC yung portable, tama? Hindi, sir, yung DC yun Joke lang. parang Mali ako. yun yung mas mabilis, pero mostly sa full electric po siya ginagamit. Okay. Kumbaga, pag AC, sir, iba yung plug niya. Yung DC, iba rin yung plug niya. Okay, gets. Pero sa BYD, sir, ang may DC tsaka AC, both is yung Shark, BYD Shark, yung pickup. Yung bago. Kumbaga, kung to simplify it, sir, lahat ng PHEV natin sa BYD, except sa Shark, naka-AC lang, AC charging lang. Tapos yung mga full electric, pwedeng AC, pwedeng DC. Mas mabilis kasi, sir, pag DC, yun yung mga nasa gas station. Tsaka, So ayun talaga yung fast charger niya. Hindi ba mas stress ang battery mo pag laging ang gamit mo yung mga fast charger, di ba? Ewan ko. hindi naman, sir. Kasi naman. may ano rin naman tayo na, kumbaga, feature na yung battery is by any means kung saan mo i-charge, okay lang na Okay. Basta, sir, ang pinaka talaga dyan, battery health nung baterya is maalagaan natin. Through meron tayo kasi tinatawag, sir, na parang maintenance din niya na ginagawa once per 6 months. I-drain natin siya, sir, ng 10% or lower. Tapos full charge ulit ng 100. So ayun na yung maintenance niya. Sa battery Sa lang. battery. Sa battery. Oo. So napa-basic naman nun. Pwede siya gawin, sir, sa inyo or sa PMS din. Pero ayun, sir, kung kaya nyo naman na kayo na yung gumamit. Pero by charging it ng 100%, sir, we mean na parang pagkasaksak mo, dapat tanggalin mo siya 100, hindi yung putol-putol. Tuloy-tuloy talaga. Isang saksak, isang bagsakan. Para makakompleto siya ng isang charging cycle. Okay. So ayun, sir. May kaalaman na naman po tayo. May bago tayong kaalaman. Natuklasan. Ayon kay... Kasi, sir, parang ano rin yan yung sa phone ba? Di ba sa phone may mga battery health din tayo sa iPhone, ganyan. Ganun din. Hindi mo, di tayo nakita nang kikigil ako sa batang to. Tinesting ko lang eh. So, ayun nga, compatible naman ba to sa lahat ng EV charger? Sa mga mall, sa mga gasolinahan, sir? Mostly, ma'am. Kasi lahat naman halos ng charging station ngayon may AC tsaka DC. So, basta AC charger, pwede tayo dun. So, which is yun nga, mostly naman may ganun na. So kahit yung sa mga gas station, pwede, no? Opo. Tsaka sa mga malls din. So, yun. Ang daming option kasi may pwede ka sa bahay, pwedeng portable. So alam mo, kahit dala mo siya, no? Opo. As of the moment, sir, may mga ginagawa pang charging station si AC Mobility na by the end of the year, sir, ang plano is magkaroon ng 700 na charging points. Okay. Actually, napakarami na sa mga malls. Napakadami na. Malls. Nagulat nga ako sa mga gas station sa expressway, no? Hindi na nawawalan. Oo, sir. Pag-usapan naman natin yung sir, yung fuel economy naman itong fuel Fuel tank. economy, syempre, dulo niyan yung driving habit pa rin. Oo naman, nandun. Pero ang niyan, yung ma'am, by the book na sinabi ni BYD. sa kunyari city drive, medyo may halong traffic ganyan. 16, sir, to 17. So, mataas pa rin. Mataas pa rin yun, oo. Combined yun, sir. Combined na yun. 16 mataas yun. Anong displacement nito? 1.5 1.5. NA. Tapos yun, sir, yung long drive natin, doon talaga tayo magkakaroon ng mas ma-maximize natin yung tipid niya. It's around 25 kilometer per liter. Tayo. So, taas talaga. Pero sabi nga ni Sir, lagi namin rin naman sinasabi, depende sa driving habits niya yan. Kung Saka ang pa ako road conditions, ang daming factors What is that? Happy, mga ganyan. Doon na maglalaro yung fuel efficiency. Tapos kung ang paan nyo ay katulad ng paa ko, ako mabigat talaga pa ako mag-drive.
paa mo ay yung paa ni Ben, magastos ka talaga. Ano po yung mga color options nito sa exterior natin, sir? Four. Meron tayong 4 colors. Quartz blue, tapos ito yung harbor gray, then we have yung white tsaka black po, daylight black. How about sa interior, sir? Meron din Isa bang lang, ma'am. color option? Iisa Isa lang. Eh, dun sa other variant, may difference siya sa interior wise. Wala Wala naman, rin. sir. So, sobrang konti lang ng difference, no? So, Yung seats lang na ano sir, electric tsaka manual yun. Yung ano. Pero, okay. yung design, same. same naman po. Kasi parang inuupuan namin to nung nasa BYD tayo na isa. Inuupuan namin to ni Sir Ryan. Yun. Natuwa ako kasi maluwag siya para sa ano niya kasi para sedan. Hindi ako nasisigapan. Tsaka So, sir, okay na yun ako nga dun. sa price point din. Wala na kaming mga fabric seats na model. Ay, puro ano na Nice. talaga. Tsaka yun yung High design accident din. zone Pansin nyo sir, ahead. walang headrest na natatanggal. Hindi, ang ganda kasi yung style niya. Parang semi-bucket seat. Ayun nga, semi-bucket seat, yakap na yakap ka saka yung mababa yung Paano ano. tsaka naman pang racing? Ayun nga, bakit? Yun, bakit seat? Bakit seat? Bakit? Bakit? Anyways, ito parang medyo gas-gas na tong next question ko. Pero sa mga car buddies nating sa mga new viewers natin. Ay! Ayun na nga! Ayun! Yun na yung sagot Parang sa yun na yun. acceleration. Yun! Ayun! Ayun ba tatanong mo? Okay na, Hey, Kasi Brad! naka-EV pa rin tayo eh. Naka-EV pa lang yun. Oo, ewan ko kung may difference. Mas Sige, malakas, sir. Anong hawak ko? Paano? Buhay na gas yan. Naka, yes, sir. try na. The sport mode, sir. Hawakan ko pag tatapakan mo. Ayun. Okay naman kami. Okay pa. Ayun, sir. Bukas na yun. Yung body roll, okay. Okay naman yung battery roll. Okay, tanong mo na. Sige, mamaya na ulit. Teka. Wait! Yung bawis dito, butil-butil na! Akala mo! Wait, hindi ako na-inform. Hindi ka na-inform. Hindi, tinesting ko lang EV kasi alam naman natin lahat. Like ko naman sinasabi, pag nakapag-drive ako ng full electric or ng mga EV, iba yung torque niya. Taas. Oo, kasi once na tinapakan mo, bibigay niya agad. Walang delay. Compared sa mga gasoline engines. Diesel, yung normal na combustion engines, di ba? Iba ka talaga, Ben. Charot. Anyways, ayun na nga sa mga car buddies natin hindi pa nakakaalam. Although ito ay gasgas na sa ating mga vlog, no? How does hybrid works, sir? Opo. So yun, pag hybrid yung unit ma'am, meron tayo syempre electric motor tsaka yung petrol engine. So apparently yung kay BYD is plug-in hybrid, so we still have to charge it through ipa-plug natin, plug-in. So, meron siyang electric motor, meron din siyang petrol engine. Yung petrol engine is may iba-ibang purpose siya for the battery. So, yung isa doon is to charge habang ginagamit. Yun yung sa regenerative braking. Meron pa rin to? Meron pa rin naman, sir. Na pag ni-let go, kailangan mo talaga mag-brake. Through braking, sir, tsaka Ayun, pag ayun, umabot Ayun, kayo ayun. dun sa pinaka-charge na part ng gauge, nagcha-charge yan, sir. Tsaka pag naka-idle, sir, nagcha-charge din siya. Okay. Amazing, right? Galing. So yun yung isang parang help niya sa electric motor tsaka sa battery. Tapos yung isa, syempre, kapag low bat yung EV, pwede tayo mag-depend dun sa petrol engine pa rin na traditional gasoline. So, ito naman sir, hindi naman siya yung malulow bat hanggang 0% eh. So, at 20-25% sir, hindi na kayo pwedeng mag-EV. Ano Cheese na, na siya. pure petrol Pure na. petrol na yun. Pure petrol na. Opo, hanggang sa ma-regain niya ulit yung Pwede nang yung percentage na pwede na siya ulit mag-EV. Usually yun sa mga long drive sir, or pag matagal kayong naka-idle, kunyari may inaantay kayo. So, mas okay pa nga yung naka-start lang siya sir, para at least kahit pa paano mag-charge. He was the driver. Though syempre sumusunog pa rin ang gasolina. May tanong ako, sir, no? Medyo dikit naman to sa tanong. Kasi di ba dito is may EV and HEV. So, sabi mo nga kanina, katulad nung pagtapa ko, noon ko lang narinig yung makina na buhay. So, paano kung naka-HEV mode ako pero sobrang ganito lang ako mag-drive? Yung sobrang normal lang, chill ka lang na drive. Sure. Ano yan? Buhay na makina ko dyan or no? Yung electric pa rin sir. So, Kasi electric yan? Opo. So, depende lang once na kailangan na parang ganon, Yes, something ganon. So, kumbaga ano naman siya Okay. sir, yung tinatawag na DMI,
dual mode intelligent. So, yung kotse rin yung parang mag-check niyan kung kailangan. depende sa tapak nyo. Kung sobrang light lang, mag-charge siya. Kung medyo may onting tapak kayo dyan, electric pa rin. Tapos yun, sir, kanina narinig nyo yung makina medyo nag-roar siya eh. Kasi, ayun talaga yung gusto mo. So, example, nasa EV lang ako. So, eto, kahit itapa ko to ng Oo, sagad. sir. Electric motor lang yan. Okay, gets. Okay, ayun lang yung tanong kami. Opo. Tapos yun, so parang nasagot na rin namin yung tanong. Yung EV, pure electric siya. So wala kayong magiging worry about gasoline consumption dun. So pag HEV, yun na yung parang mas mamamaximize nyo yung efficiency ng gas at the same time ng battery nyo kasi kumbaga nagtutulungan sila to move the car. At least yung mga long drive nyo. Helping each other to make Sa long drive talaga siya mas Let's go! Ayun talaga. Siguro, kaya usually ang advice namin sir, yung mga short short travel, mga nila pang work, mga less than 10 km lang or 15 km lang a day. EV ka na lang. EV na lang. Tapos charge na lang pag matutulog. Tapos yung pwede mo na iwan yun, bunutin mo pagising. kasi may mga real life, may mga clients kami sir, mga more than a month hindi pa rin nagpapagas simula nung release. Oo. EV lang ng EV yung ginagamit. Masipag mag-charge. Saka siguro short distance. Pero may technique naman din talaga sa mga depende Oo, nga. sir. Nandun kasi talaga sa driving habits. Saka kung gusto mo tipid Sa kasanayan din sir dun sa lifestyle kung saan gagamitin. diba? Gusto mo tipid, putang gamitin. Tsaka sa range Pero naman sir, wala kayong magiging parang pangambay. Ang haba eh. 115. Tapos yung full niya na range, yung combined, 175. So almost 1.2. 1175. Opo, 1,100. Pocha. Tipid, no? Layo nun Mga, sir. layo nun. Siguro sir, kulang-kulang isang ikot ng Luzon yun. Luzon Loop. Kaya nga, yun din napapaisip din ako dun. Napapaisip din talaga. Yun, bibili na napapaisip na. Hindi, kasi di ba alam niyo naman yung gusto ko. Alam niyo naman yung gusto ko. Gusto ko Pag galing na sa full stop sir, mag-peaceful rest. Tapos, flinor nyo. Siya, ginawa niya sa sila yun. Yung gulong talaga. okay. Lakas. Ito na naiwan doon. Saan ba ginawa? Sa tank. Lakas kasi nung tank. Yung torque talaga sir. Oo. Once naman electric talaga, instant torque yan. Acceleration na lakas. Anyways, yun ang as I was speaking before you hit the Charot! Napapaisip ako kasi nga yung gusto kong sasakyan, alam niyo naman yun, di ba? Pero yung gas kasi, di ba? Napakamahal. Ang SUV magkano isang full tank? What is that? Mahal. 4K na. Mahal. Nasa 4.2 ako to 4.5. Diba? Kaya napapaisip talaga ako sa mga ngayon, sa mga HEV sasakyan. Parang pag may hybrid ka, practical na yun. Yes. Actually sir, ngayon talaga yung direction, medyo doon na pupunta talaga. Diba? Yes. So, yun na nga. Yung iba, leap of faith na sila na dinispose yung ICE nila. Tapos, full EV sila. Link sir, no? Sir, okay ka lang, sir? Oo naman. Sanay tayo. Sir, para sa tayo. Si Sir. Kasi natutuwa ako. Dito ako para walang... Ang galing, oh. Ang galing. Uy! 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 Nakita. Ano? Lakas. Lakas! Ang lakas mo, Bel! Teka! Stop the car! Ang torque. Sarap na to. Parang pumayat ng mga 5 kilo sila, hindi ito kakapawis. Hindi, pero ang isang inaano ko lang kasi ewan ko, siguro marami rin naman nagsasabi nito. Especially ako, sanay ako sa mga normal na sasakyan. Sir, baka meron kang may tuturo or may tip. Kasi, ang mga normal na sasakyan, syempre, conventional yung mga transmission yan. So, meron tayo engine brake. Paano pag mga ganito?
Dito sir, yung engine brake natin is yun na yung regenerative braking natin. So ramdam ba natin siya pag mga downhill tayo? Hindi gaano sir. Medyo yun yung wala tayo kasi hindi siya yung conventional transmission. Na may gears na 1, 2, 3, di ba? So ito sir, 1 gear lang talaga siya. Tapos ECVT pa siya. So wala tayo nung mga parang... Wala talaga. Yung gumaganon tayo sir. Or nafe-feel natin na parang Gets ko naman. nag-change siya. So smooth siya. Opo. So yun sir, yung regenerative, parang it works like an engine brake na rin siya dito. At the same time, hindi lang ramdam. Nakakalibre po ng isang Enchanted Kingdom, si Lloyd. Ang level, no? Pagtapos niya yung ibigla, tapos biglang tanong siya ng gano'n. Hindi kasi, siyempre, ako kasi normal yan kahit sa ibang test drive. Titagyan nyo pag gumataw ako, nag-engine brake ako kasi sanay ako ng gano'n. But anyways, kitang-kita nyo naman guys kung paano, gaano kalakas yung Lakas. karurot nitong Sail 5. Ito na naman, hindi na naman. Hindi na. Hindi na. Baka hindi tayo makaulit ko, sir. Natrama! So, punta muna tayo sa features. May walk-around na ba kayo nito? May walk-around na to? So hindi pa talagang nakakalat. Full EP. So, bigay na lang natin. Oo, hopefully ma-full walk around natin. Oh, man, pag malamig na rin yung showroom namin. No, medyo mainit na. Bago lang eh, no? Opo. May pintura pa eh. So Wala anyway, pang grand opening. Kamusta yung steering wheel? yung steering, Ganda. Ang ganda, ng oh. pasok sa truck kanina. Ganda kanina, di ba? Ang galing niya pag hindi maganda, seryoso. Kahit yung body roll eh, oh. Oh, wala. Ano naman, sana hindi ko lang tinanong. Charot! Oh, Naman siya. diba? Ito pala ang pakiramdam. Sarap sa pakiramdam. Ang ganda ng body roll. Okay. Yung Anyway. steering sobrang anong tawag dito? Responsive. Tapos sobrang lambot. Yung brakings niya, since Braking? kanina na alam mo na. Ah. Okay. Ayun na nga. Hindi, braking. Okay naman yung braking. Hindi ko tinanong kung ba may engine brake dahil natatakot ako sa braking. May tiwala ako pero sabi ko nga sanay lang ako. Pinaliwanag ko lang sa nila. Tiyara. Yung ganda. Wow! Wow! Tapos sa mga sir, tawag dito. Anong cruise nito? Adaptive. Hindi sir, standard. Standard cruise. Tapos may stop and go ba itong mga to? Wala po sir. Kasi standard nga siya, so wala. Sa Mga ACC lane lang. keeping assist, mga gano'n. Wala sir. Sa ano lang tayo sir. Sa mga Silayan 6 lang. Pero alam mo yun, para sa price nito, hindi ka na pwede magreklamo eh. Opo. Oo nga. Diba? Napaka nito. Standard Napaka-affordable cruise ng control price niya, no? Ano ba tong mode na nakikita? Affordable dito sa na nga radyo? siya. Tapos syempre, mas lalo pa kayo Bluetooth, makakatipid kasi nga, HEV nga to. Since nagharurot-harurot ka kanina, yung acceleration nito, compared mo dun sa Camry. Sa Camry, Oo, na 2 liters. 2.5. Hybrid din yun, no? Oo. Hindi, Ay, di, luma sir. pa yung Camry ko. Hindi, pero honest, hindi aabot sa Camry to. Ay, we. Iba yung V8 ano ata. nito. V6. Hindi, yung 4-cylinder lang. Pero napag-drive ako ng V6. Siguro in terms of acceleration, sa arangkada, acceleration, mauuna to. Una sa lahat, mas magaan, Oo. tas may tulong ng hybrid. Pero in terms pag yung rekta, kasi ang bilis nito mag 100. Pero pagdating sa 100, medyo mabagal na siya umangat dahan-dahan. Well, mabilis pa rin. Pero kasi nga, kinompare natin siya sa Camry, medyo mahirap. Ang laki ng makina ng Camry talaga. Oo. So, syempre, iba pa rin. Iba pa rin. Pero eto nga, kita nyo naman yung tol. Okay, sa Tumela, hindi na natuwa. Oo, ito na. Maluluwagan ka na dyan. Hindi, yung ano. Ano? Ay, ayusin mo ulit yan kasi Ito naman yung pinag. Ano, luwag talaga sa... Maluwag niya nga kahit yung sagat na si Ben, ang luwag niya pa rin. Hindi, maluwag talaga to kasi nga nung nasa... Inuupuan pa lang namin to ni Sir. Sir, Na rin kayo. oo, natuwa kami. Sa likod kami umupo. Sabi, Ben, upo ka dyan. O, di ba? Ngayon hindi ka natakot sa akin pag ako nagda-drive. Samantalang nung nakaraan ako nag-drive nung Innova. Natatakot na siya. Be. Hindi, si Ate Mela po kasi delikado talaga mag-drive. Lagi Nasa loob nagmamadali yung kulo. yan. Hi! Wala, ano po Wala, yan. pinagtulungan na nila talaga Safe ako. po siya mag-drive, pero alam mo yun. Minsan, natakot nila yung sa mama ko na yun. Safe siya mag-drive. pero Lagi hindi mo rin nagmamadali. sure. Daddy, chill. Yung paa, akala mo may hollow blocks ang bigat. Hoy, ako pala mo, amo! Ayan, turning radius yung testingin ni Mama dito. Yan yung favorite niyang part. Okay, labo nito mo mo ha. Oo. Ayan na. Ang Alright. daming, ang lakas dumi ko, no? Okay niya.
Kaya niya pala eh. Tapos seryoso, ang lakas lumiko, ang dami ikot ng manubela. Oo, ang ikot ng manubela. Tsaka labo. Bait Ay, naman. tiktok ng sport. Pre, sige. Normal. Sige. Normal. Mama, nagpapakit ang gilas nila. Tapos yun. Tangin yung pag sinuntok kayo dyan. Mukhang papakainin tayo ni mama mamaya. Baba. Baba. Malma kayo. Ano kayong pinagkaiba nila nung ano? Tang. Pinagkaiba. Super on. Konti lang nung Pero eco sa- and normal. More of ano pa rin sa efficiency pa rin ng ano yan. Ng gas tsaka battery. Okay. Pero sa takbo hindi mo ganong mafe-feel. So sa sport talaga yung may changes. Well, kahit nakaano kasi, no, ego, ano pa rin eh, responsive pa rin eh. Sarap gamitin, no? Ano, ngayon babalik ko sa yung mga tanong, oh, kamusta yung experience? Di ba sarap gamitin? Oo. Sarap talaga kasi ani. Ang tulin, ang gaan. Oo. Daily car siya maganda. Oo. Oo. Tsaka isipin nyo, parang affordable. Oo, sa 1.2. Sige, sabihin na lang natin sa dynamic kung ayaw nyo umabot ng milyon, di ba? Oo. Same experience naman. Same experience Oo. yung bibigay Pero sa'yo. ako, kung magaganto ako, gusto ko premium na. Gustong gusto ko yung position nito. Seating position. Ang comfort ng seating position nito. Oo. Ganda ng suspension. Ganda ng suspension. Hindi marunong talaga sa likod. Siyempre, ano nga, hindi may iwasan yung may body roll. Pero kasi, kaya naman ganon, soft ngayon, nasa soft side yung suspension, mas comfort naman yung passenger. Hindi naman siya dinesign Lakas para nga nung ano. walang yan eh. Ang lakas ng sports. Di ba? Yung brake kanina, pinigaan mo, no? Bigang-bigang mo yung Hindi kanina. naman. Sa totoo lang, siguro wala pa sa 60%, mga 50% lang yung tapa ko, pero ang lakas. Ang lakas, oo. Sumapre naman eh. All Hindi. around this naman siya mo. Ngayon kasi, pag gradual lang din yung ano niya. Kaya pero pag Tinapakan mo, titigil tayo. malamang, Ang galing. Di ba? ang galing, no? Fun facts with Sobrang Venom. galing. Kamusta naman pala, sir, ang ano nito? Ang sales nitong Seal 5? Malakas ma'am. Tsaka second sa Sila yan 6, ito talaga yung hinahanap din. Sobrang affordable kasi. Kumbaga yung iba namang nag-i-inquire ng Seal 5 ma'am, kino-consider naman yung Sila yan 6 kasi konti na lang din. Onti lang ba difference nila, sir? Around 300 sir. Oo, diba? Pero nasa SUV side ka na nun. Oo. 7-seater ba yun? 5 lang po. 5. Pero, syempre, gusto rin naman ng mga tao, di ba, karamihan is mataas, no? Yeah. Medyo SUV type, malaki. Eh, di ba, lagi naman natin sinasabi, depende sa ano, Sa preference. sa preference, yeah. Sa needs. Kaya naman, guys, ayan, kung gusto nyo ring ma-test drive itong Seal 5 Premium or any other BYD car, ayan, ipa-flash na lang namin sa screen yung contact number ni Sir Frank. Appointment for test drive. Oh. Ayan, so Sir Frank, any shout out po? Sa mga kasamahan ko na lang sa BYD. Tsaka yung mga EICs ko rin. Sila Sir Gilbo, tsaka sila Jason. Tsaka yung manager ko si Sir Sam. Yun. Sir Sam, thank you sa pagpapayaram. Yes sir. Aha. Ang bait po ng sales executive na pinasama niyo. Sana po ay hindi niyo mapanood to at para paulitin niyo pa ako. Pwede kayo mag-test drive pero hindi kasama yun, ha? Oo, huwag naman yung ganun. Huwag naman pong ganon. Kailangan natin hanggat kung ano yung kaya ko ipakita sa on-screen. Oh sir, tsaka yun naman yung purpose din ng test drive. Exactly! So, Diba? yun Sa din. totoo lang, meron pang mas walang ya eh. Oo. Alam mo kung kung gusto ko pang hudasin, pwede pa pero may syempre nandun pa rin, mahihain ako. Mayayin ka pa pala. Wala sir, yung pinag-uusapan natin kanina, yung mga nag-dispose ng ICE cars nila, yung mga internal combustion engine na kotse nila, kumbaga nag-take sila ng risk with EV. Pero so far sir, yung mga nakilala naman namin na nag-switch from petrol to EV, so far so good, happy naman daw sila. Kasi meron ako sir, personal client naman na Fortuner, binenta niya. Okay. Oh. Tapos bumili siya ng Atto 3, full EV yun.
Okay, so parang happy naman siya sa ginawa sir, niya. magkaibang mundo eh. Sa totoo lang sir. Miss ka ako nung first time ko mag-drive ng EV kasi agad ako, hindi, nakapag-drive na ako ng hybrid pero 'di ba? Ang daming types ng hybrid. Tsaka diba nung mga time na yun sir, isang hybrid is yung mga hindi pa plug-in. Hindi, ano lang siya, yung normal. Regenerative. Regenerative lang siya lagi. Tapos nung nakapag-drive ako ng EV, doon ko na pwede. Pwede na mag-switch lalo na kung may pambili. Wala ako. Mahirap. Bigla nalungkot wala. Wala akong pambili. Pwede mag-switch. Pag may pambili. Malay mo, si Ate Mela bumili. Di break-in natin. Malay mo, bumili natin mamaya. Kaso kasi ang mahal ng Huwag mong isipin yung presyo, isipin mo yung yabang. Sir, Warranty nito. ano pong warranty? Warranty sa battery 8 years, tas yung kotse 6 po. 6 years. Wala naman siya based sa kilometers. Lagi naman ganun, di ba? Which comes sir, first. opo. So, 160 km, ganun. Opo. Yung normal pa rin naman. Pero yung sa duration, 8 years yung battery, 6 years yung kotse. So, wag na kayo matakot mag-switch. Opo. At saka yun nga sir, yung mostly nagiging tanong sa amin before taking the decision. Paano yan pag nasira or... Yeah, ayun naman yung laging Natatakot sila sa battery. In 8 years naman po, kumbaga confident si BYD na walang mangyayari dyan. Lalo na kung nagagamit siya or naaalagaan ng maayos. Kaya meron tayo sir maintenance ng battery na separate. So doon naman sa mga, yun nga, tinest din naman siya through sa mga nail penetration. Diba? Torture test siya ng kapit. So yung mga sayad-sayad sir, parang wala na sa kanya yan. Mani-mani na lang kay BYD na plate battery yan. Gagana at gagana. Tapos doon naman sa baha, yung iba tatanungin ko, ilulusong sa baha. Okay lang din po kasi silyado naman yung ilalim. Tapos meron naman tayong waiting dead pa rin na sinusunod. So, syempre, kung alam naman natin na parang alanganin na, wag na rin natin Tsaka hindi para ibabad sa baha. Saka hindi naman porket bumili kayo ng mataas na sasakyan, gagawin yung bangka. Diba? Seryoso lang kasi, diba, ganyan yung pick up kasi bahain sa atin. So pag baha, plano mong maging bangka? Huwag kayo iiyak. Gustuin mo bang lang ito? Hindi, sorry na, Ben. Kumbaga may Hindi, lang. May tolerable pa rin na Posibleng may walang masira dyan. Based on experience kasi. Kaya galit na galit siya, no? Oo. Ano na pa to? Lingon sa nakaraan pala to. Mayabang ka, ha? So, ayan na nga, guys. Shout out. Ayan. Shout out, Ben. Yun, shout out. Walang iba. Lagi naman. Classic Cars. Car wash and professional detailers. Yan, follow nyo. Page namin Saan yan? yan. Saan yan, Ben? Yan, located yan sa Paligo to Imo. Sa mga car bodies natin sa Imo. Punta tayo, naka 50 off pa rin kami sa Ceramico. Board na board kami dun. Rico, bakit kasi sorry, mali yung ano ko, ang lawak ng ano ko. Board na board kami, magpa-ceramic kayo. Kasi pag naubos yung stocks namin na 50 off, magna-normal price tayo. Panginaantay nyo. Pahinaantay nyo, punta na kayo, pa-flash dito ni Lloyd yung Classic Cars dito. Ayun lang po. Syempre sa girlfriend ko pala and sa pamilya ko. Alright. Alright. Hello, car buddies. Talaga tamangat So, ayan na nga, mga car buddies. Ayan, so, shout out din sa Ara Beauty Lounge. Thank you so much for taking care of my skin and my face. Ayan. And, ano pa, may shout out pa kayo? Shout out sa mga kaibigan ko dyan. Shout out sa mga success ko. Outing na tayo, guys! Guys, ikaw natin dito para makapag-outing. 100K nyo na to para hindi ako makasama. And ayan na nga, so of course, thank you so much BYD Bacoor and kay Sir Frank. Contact nyo na lang siya. Flash ulit namin yung details na dito. Any inquiries regarding sa mga BYD cars nila and kung gusto nyo ng test drive. But before we end this video, please don't forget to like, comment, and subscribe. Click nyo na rin notification bell para lagi kayo updated sa mga future videos namin. So guys, see you on our next video! video.